Hi, good day. Hello students, welcome back to my YouTube channel. So don't forget to subscribe my TikTok PH. Thank you so much. Hello, students. Happy learning. Our learning objectives. At the end of the lesson, the students will be able to first recall rational numbers as fraction, decimal, and percent. Next, compare the given rational numbers using the mathematical symbols greater than, less than, and equal. And last, arrange rational numbers on a number line. So kung hindi pa po natin natututunan kung paano mag-convert ng fraction to decimal and percent, pwede natin panoorin or balikan po ang ating YouTube channel. Okay, so now you are going to recall if the given rational numbers is a whole number, fraction, mixed fraction, terminating decimal, non-terminating, repeating decimal, or percentage. So I'll give you 5 seconds to answer. Ready? Okay, so for number one, the answer is correct. Whole number. Next, number two is terminating decimal. Next, number three is mixed fraction. For number four, the answer is fraction. Next, five is non-terminating repeating decimal. And last, that is correct. Percentage. Very good. So with that, since na-recall po natin yung mga rational numbers, we can now apply. Okay, so with that, before we go to our lesson objective, let's have the mathematical symbols. We have the greater than, less than, and equal. So para saan ba ito mga mathematical symbols na ito? So we are going to compare the given rational numbers by writing the symbol greater than, less than, or equal on the blank provided. Okay, so I'll give you 5 seconds to answer. Ready? Go. The answer for number one, that is less than. Bakit po siya kaya less than? Kung babalikan po natin yung ating nakaraang video lesson na nasa ating YouTube channel, i-convert natin po itong 1/4. Ano ba yung decimal niya? That is 0.25. Yung 1/2, ano ba yung kanyang decimal? That is 0.5. Since ang ating 0.25, which is 1/4, is less than the 1/2 or 0.5, kaya less than symbol po ang ginamit natin. For number 2, the answer is equal. Bakit? Kasi po, yung 3/4, pag kinonvert mo siya, that is 0.75. Okay, so yung 0.75 kasi naka-decimal na siya, kaya no need to convert. Yun na lang yung fraction mo. Next, number 3, the answer is greater than. Because if you convert 9/5 to decimal, the equivalent is 1.8. And we all know that 1.8 is greater than 1.7, kaya that is the greater than symbol. So, ganun lang po kung paano maghanap ng symbol. And for number 4, the answer is greater than because kung may mixed fraction tayo, class, no need to convert yung whole number. I mean, hindi mo na kailangan i-convert sa mix, from mixed to improper. All you have to do is convert mo na lang yung kanyang fraction, yung 3/5. So, what is the decimal of 3/5? That is 0.6. Since may whole number siya na to, ikakopy mo lang sa unahan, kaya 2.6. And how about yung ating 235%? So nakalimutan natin, 'di ba? Or kailangan hindi natin makalimutan. So yung percent symbol, i-move mo siya going to left, bilang ka ng 1, 2. Kaya that is 0 point, or that is 2.35. And we all know 2.6 is greater than 2.35, that is greater than symbol. So, next. So, since alam na po natin kung paano mag-convert, na-recall na natin, so na-compare, now you are going to arrange the rational numbers in ascending order. Ano ibig sabihin ng ascending? So, kailangan po naka-start yung number mo sa maliit, yun yung smallest, to largest number. Papataas. Okay, so start. Naka-fraction po ito. So, all you have to do is convert to decimal para makita natin mamaya kung ano yung pinakamaliit dyan. So that is equal to 0.25. Yung 9.5, that is equal to 1.8. 1/2 is
0.5. And since ang 1.7 ay naka-decimal na siya, just copy mo na lang siya. 3/4, the equivalent decimal is 0.75 and 2 and 3/5. So 2, ikakopy mo lang siya. Ano ba yung 3/5 sa decimal? That is 0.6 or that is equal to 2.6. And for the percent, that is equal to 2.35%. Naalala natin, minumove natin yung percent symbol going to left, then put the decimal. Since naka-convert na sa decimal lahat, so ano ba yung pinakamaliit dyan? Arrange natin in ascending order. So ang pinakamaliit dyan ay yung 0.25 or that is 1/4. Kaya ilalagay mo yung 1/4 ang start mo. Yun yung smallest. Followed by the 0.5. Kaya ilalagay mo dyan sa sagot mo yung 1/2. Followed by the 0.77. Kaya ilalagay mo yung 3/4. Followed by the 1.7. Kaya ilalagay mo siya. Followed by the 1.8. Ilalagay mo yung 9/5. And next, we have the 2.35. Ang ilalagay mo dyan sa sagot mo, yung naka-percent na 235%. And for the last one, that is 2.6. Kaya ilalagay mo ang 2 and 3/5. So, ang tawag dito ngayon ay ascending order. Yan po ang tanong natin na nasagot sa given number 1 example. Okay, so now, ngayon naman babalik rin natin. How about if I ask you arrange the numbers in descending order. Ibig sabihin ng descending, pababa. Or that is, mag-start ka naman sa largest papunta sa smallest mo. Since na-identify na natin yung decimal nila, na-convert na natin, so diretso mo na siyang pabaliktad. Babaliktarin mo lang yung pwesto. Yung pinakamalit kanina, ibig sabihin nito, babaliktarin mo. Mag-start ka naman sa pinakamataas. And that is 2 and 3/5. Followed by the percent, 235%, pababa tayo ha. So next, 9/5, 1.7, 3/4, 1/2, and 1/4. So ibig sabihin nito, ang pinakamalit dyan is 1/4, pinakamalaking ay 2 and 3/5. That is the descending order, which is largest number to smallest number. Okay, so now, since alam na po natin kung paano mag-arrange in either ascending or descending order, we can now use the number line. Ano ba yung number line? A number line is used to represent integers and compare the rational numbers. Ibig sabihin, class, yung zero, habang lumalayo sa zero yung number mo, pakanan, lumalaki yung value niya, yung number na rational. Habang papalayo naman sa zero going to left, ibig sabihin niya, lumiliit naman siya, or that is the smallest. Okay, so yun yung rule doon. So now, you are going to arrange the following rational numbers by plotting. Magpa-plot na tayo, no? On the number line. So, same given natin para makita nyo yung connection. So first, paano ba mag-plot? Let's say, yung 1/4 ko, lalagyan ko ng color coding kasi magpa-plot tayo. Or mag-graph. So that is yellow, 9/5, that's violet, followed by 1/2 green, 1.7 is red, blue is 3/4, 2 and 3/5 is pink, and that is brown for 235%. Igagraph natin or ipa-plot natin yung mga rational numbers na yan using the color coded or yung color. That is yellow. Yun yung ating 1/4. Kaya ibig sabihin yan, ilalagay mo yung 1/4 doon. Ibig sabihin yan, nandyan po yung location, yung place nung rational na 1/4. Followed by yung violet. Saan ba makikita yung violet? Okay. So, ibig sabihin yan, yung ating 9/5 makikita po dito kasi nga 1.8. 1.8 kasi, ibig sabihin yan, nasa pagitan siya ng 1 tsaka 2 pero mas malapit sa 2 kasi nga yung 0.5 dyan, yun yung 0.8. Ibig sabihin mas malapit sa 2. Kaya nandyan po yung ating 9/5. Sunod dyan yung green, makikita po sa pagitan ng 0 tsaka 1. Since nasa gitna siya, ibig sabihin yan 0.5 kalahati ng 0 tsaka 1. That is located between 0 and 1. Next, followed by yung red, that is the 1.7. Ibig sabihin yan, nasa pagitan siya ng 1 tsaka 2 pero mas malapit sa 2. Approximate, hindi siya eksaktong pagitan kasi nga 0.7 is greater than 0.5. Kaya nandyan po yung ating 1.7. Next, we have the 3/4.
Yung 0.75, saan ba makikita yung 0.75? Nasa pagitan ng 0 tsaka 1, pero mas malapit sa 1. Kasi nga, 0.5, mas mataas yung 0.7. Kaya approximate nandito yung 3/4. Next, yung 2 and 3/5, which is equal to 2.6, makikita po siya sa gitna ng or pagitan ng 2 tsaka 3. Pero approximate, mas malapit sa 2. Or that is more than half. Diba? Kaya nga, 0.5, 0.6 yung given. That is 2 and 3/5. Sunod dyan yung iyong brown, which is 235%. Yun yung ating 2.35. Ibig sabihin, pagitan ng 2 tsaka 3, pero mas mababa konti sa 0.5. Kaya nandito siya. Ayan, mas malapit sa 2 kasi nga less than 0.5. Okay, so therefore, yan na po yung ating sagot sa arrange the following numbers on the number line by plotting them. Okay, next. So another method or technique, gumagamit ng mga letters to indicate the point or the numbers or the rational. So let's say letter A, 4. Saan ba makikita yung 4? So makikita po sa number line exactly 4. Kaya kapag whole number siya, mas madali mong ma-plot or mag-graph. So ilagay mo yan doon. So instead of rational numbers or number ilalagay, yung letter na lang siya para hindi siya mag-overlap yung mga letters. Next, yung B natin, 2/5. Kapag naka-fraction, gawin natin i-convert muna para makita mo yung location. 0.4, ibig sabihin niyan, nasa pagitan ng 0 at 1, pero mas malapit sa 0 kasi nga 0.5, mas maliit yung 0.4, kaya nandito siya. Hindi siya eksaktong 0.5. Babaan mo. Next, we have the 2.75 is already decimal, kaya makikita mo siya between 2 and 3. Pero, mas malapit sa 3 kasi nga, yung 0.75 is greater than 0.5. Kaya 2.5, taasan mo, kaya nandito siya. Yung location ng letter C. Next, we have 450%. Since naka-percent to, convert mo muna sa decimal. Kaya move ka going to left, 1, 2. Kaya put the decimal point, 4.5. Ibig sabihin nito, pagitan siya ng 4 tsaka 5, pero nasa exactly middle siya. Yan. Kasi nga, 0.5 na siya, 4.5. Kaya nandyan ang letter D. Next, for letter E is located between 5 and 6. Pero yung 5.33 kasi, mas maliit siya kaysa sa 0.5. Kaya ilapit mo konti sa 5. Okay, kaya nandyan po yung ating letter E. Next, we have the 6 and 1/2. So, i-convert mo muna yung 1/2 sa decimal. Yung whole number na 6, copy mo na lang siya. Kaya 6.5. Ibig sabihin niya, 6.5 is located between 6 and 7. Exactly. Nandyan po yung ating letter F or point. Next, letter G, 3.5 located between 3 and 4. Exactly, nandyan siya. Kasi nga 0.5, that is 3.5. And for the last 9/5, you have to convert to decimal. That is equal to, ayan, nakuli siya. That is equal to 1.8. So, ibig sabihin niyan, nasa pagitan ng 1 tsaka 2, pero mas malapit sa 2. Approximate, nandito siya. Basehan mo lagi yung 0.5. Kung mas mataas siya, ilapit-lapit mo konti sa 2. So, ganun lang yung kung paano mag-plot or mag-graph ng rational numbers using the letters. Okay, so with that, yan po yung ating sagot. Okay, so since alam na po natin kung paano mag-arrange or mag-order ng rational numbers using the number line and also compare and arrange in ascending or descending, you are going to do the assignment, copy and answer on one whole sheet of paper. Ready? Okay, so with that, I hope you learned something. Goodbye and take care.